So andito na ngayon tayo guys sa may baba ng Mabitak. Ayan, pasin nyo yung kabundukan. Alright, napaka palamado yung panahon guys. So parang walang hangin na, yung humahampas na hangin. Real, Sinluan, kabila dito tayo. Nakita tayo ng Real guys. Alright, ito yung maganda guys, oh. Malakas ahonan. Maganda kapag ano yung sprocket niya, oh. Patulin sa ahon eh. Alam mo, hindi umaahon, ginagawang patag yung ahon eh. Porta pa yan, oh. So ayun guys, nandito na tayo sa Rice. Dito na tayo sa Real Road, Real Infanta. Hindi, Real Palmer Road pala to guys. Kung kaya ito nasa una natin na to, smash ba to? Kanina pa to si Madam eh. Yung pa sa may ano yan, Ortigas. Nakakasabay ko na to eh. Hanggang dito, siguro pawirin niya ng ano, Real. Ganda ng bounce ng ano niya, oh. Ang ganda ng bounce ng shock. Nakalanday eh. Ay, marabada. Ganda ng tunog ng ano niya, oh. Tambucho. Tagog backfire eh. Ay, tight. Grabe to ah. RT 30 na ba? Tama, RT na. Aga pa. Chill na chill yung takbuhan natin. Uy. Malakas ng preno niya sa kurbada ah. Uy. Smash yata ito guys, eh. Susuko smash to eh. Yung carb type. Huli no. Kabundukan ng Real Palmer. Sakit nung ano kanina eh. Waterfalls dito guys, oh. Ayan oh. Yung waterfalls, oh. Mini waterfalls. May nangala. Siguro nung Bagyong Christine malakas to. Nabuhay dati nung daan ko dito, wala ito eh, patay siya. Siyempre tag-ulan na, kaya ayun, nabuhay siya, oh. Ganda guys, oh. Kung malakas yan, pwedeng maligo dito, oh. Ayun, patigil-tigil lang tayo guys kasi ano, ganda ng tanaw yan eh. Ayun, ayun guys, oh. Solid na rice, oh. Pagbaba natin yung Infanta na yan, dagat na yan. Diba? Ganda, diba? Wada. Pakinggan natin ang matunog ng makina. Diba? Tining, pino. Dito, pagbaba natin dyan, ano na yan. Dagat-dagatang ano na. Dagat-dagatang apoy. Let's go. Ganda, oh. So, right, stop click lang. Ayan. Hey. Selfie sila, oh. Napakaganda.
Nice. Very nice. Yeah, oh. Ay, may ilig dun sa baba, oh. Diba? Tambay. Oh, diba? Ang ganda magtambay sa mga ganito, guys. So, ayan, si Sir, oh. Tambay siya, oh. Oh, diba? Oh. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple ang buhay, guys. Ganyan lang kasimple. Pagka, ano, ride, kaya may buhay ng ano, ng mga nakamotor. Diba? Tambay sa gilid. Kaso gusto ko sanang tumambay, wala pala akong dalang pagkain. Mediguan dito, open and cottage. Baba natin dito, dagat yan. Okay. Aga pa, oh. Wala pa alas 10, guys. Kahit yung takbo natin, ano lang, chill lang. Aga pa. Malis ako doon na yan, alas 8. Dito muna tayo. Alright. Dito tayo sa kabila. Ayun po tulay, oh. Ay, mga naliligo sa ilog. Lino ng ilog, guys, oh. Wow, naliligo dun sa part na yun. Naliliguan dun, eh. Diba? Nagadagat na. Wow! Konting mukhang naliligo yata. Parang sarado yung Llanos, ah. Ganda ng dagat, guys. Nakakatuwa. Ayan yung Llanos, ah. Kaya bukas kaya. Oh, sarado yata, boy. Sarado nga. Bengkay na. Guys, andyan na tayo sa dagat, oh. Linaw, oh. Linaw ng tubig, guys. Kunti lang yung alon. Mamaya liliguan natin yan. Guys, andito na tayo sa Real, oh. Real Quezon. So, balik-balik lang tayo dito. After nating dumaan sa bundok, dito tayo sa dagat. So dito na naman ako pabalik-balik, eh, sa may Llanos. Tumaas yung entrance nila, naging 200. Hindi, 200 yung binayaran ko, eh, 250. Wala mag-isa, eh. Pero swabe, oh, maganda yung panahon. Tapos mainit. Tapos maganda yung ano, hindi masyadong maalon. So wala tayong cottage. Pero niwan ko din yung ano, yung gamit ko. Kasi hindi naman tayo magtatagal dito, eh. So ayan, nakaligo na ako. Daladala ko yung pang snorkeling. Wala naman ako makita, guys. Malabo yung tubig. Nilagay ko na lang dun sa, ano, sa cottage. Tapos nalaglag yung cellphone ko. So hawakan natin ng maayos kasi kasi tubig. Walang masyadong ano, walang masyadong alon, kunti lang. Ayan yung likuran natin, yung paggayo. Init. Mainit na ang panahon. So nasa likod natin, yung sa likod bundok. Bundok yung nasa likod natin. Ito yung mga room, part na yan. Room ng Llanos. Gusto mo mag-overnight, marami dyan, marami kayong tutulugan dyan. Kontakin nyo lang yung ano, yung pinakang page nila, maraming ano dyan. Marami kayong pwede pagtuluyan. Tsaka pag pumasok kayo dito, pwede na kayo pumunta doon sa kabilang dulo na yan. Kabilaan yan, no? Napakahaba nyan, guys. Kaya pasok nyo yung motor nyo. Pero bawal ipasok, eh. So yun, guys, may ligo lang ulit ako. Picture tapos yun. Alright.
dito masarap maligo. O konti lang yung tao. Belong-belong ka talaga. Picture. Sulit tayo dito. Pero naka-jacket tayo. Nakakita tayo dito naka-jacket tayo. Diba? Alright, uwi na tayo guys. Nakaligo na tayo. 1:45. Uwi na tayo. Para maaga-aga tayo makarating. Let's go. Nagpahangin na ako. Yun oh. Ganda, mahangin. May matigas na yung gulong ko sa hulihan. Ngayon lang nakapagpahangin. Nakailang bigol na nakapag kilometer 90 na nakaraan. Di pa nakapagpahangin. Ngayon lang. Grabe ba? Bayan. So ayos, nakaligo na tayo kasi sobrang init guys. Talagang masusunog yung balat. Pati yung tubig ng dagat maligam-gam na. Lastik. Dala-dala ko yung pang snorkeling ko na wala man palang makita doon sa ilalim. Malabo yung hindi siya clear. Hindi clear yung yung dagat. Ganda ng takbo ng ko guys. Tining, ganda pag maano yung gulong sa hulihan. Pagka matigas. Tining ba? Ang tining eh. Tining ng takbo. Gagi. Tanggal yung bag ko. Wait. Tanggal yung bag ko. Malaglag. Diyan kumalas. Hindi, naramdaman ko. Let's go again. Malfunction yung ko guys, speedometer cable. Kasi nakakaikot ng maayos. Dito na tayo dadaan sa sa Marilaki para mas malapit na dito. Mas maganda rin yung niya. Ganda yung view. Alright. Ito, karugtong din yung dagat na yun, Pag pumasok kayo din sa Quianos, kahit pumunta kayo dyan, all goods lang, hanggang dyan sa kabilang dulo na yan, ito, pare-pares ng motor, hanggang dyan, pwedeng pumasok dyan, hatakawin daw natin. Ganda ng daan dito guys, sa coastal ng tingin daw. Ayan woo! Biglang may tumawid na aso, senta. Hanggang 90. Ayan uy. Puta. Lubak Itna. Kabada Ayan nag-ride Ganda dito So ayun mga kasabwat, Rusi, shout out Rusi. Ganda yan, house niyan Brad.
Rusi 150 ata ito, macho. Kaso parang oblong yung gulong ni kuya, oh. Oh, ayan, oh. Magewang. Okay. Okay. Okay, dito sa part. Ganda ng ano dito, yun, oh. Very nice. Panis. Ganda ng ano. Ay, kaso may mga lubak pala. Ganda ng pintura. Nakatingin sa pintura, tapos doon pala sa may semento may mga ano pala, may mga lobacles. Awit. Alright. Nakisali sa ano sa video. 55 lang tayo. Kasali sa video, no? Kung may nakakita ako nag-video na ganyan, kinakawayang ko, eh. Maganda yung kasabay, tapos biglang nagbibideo, lalabas mo yung mukha mo dun sa camera ng cellphone niya, no? Sasabayan mo, tapos ilalabas mo yung mukha. Feeling kilala, ano? Aga nang uwi natin, na guys, para makaano pa tayo, tigil, tapos saka pag picture pa. Ay, ilog, oh. Kasapa pala. Ayan na guys, ito na tayo. Marilaki Panta. Dito tayo sa kabila. May palay. May palay. May palay yung ano, ah. Medyo ng ano. Dito na tayo sa Marilaki Highway. Yung padala doon, papunta ng Infanta yan. Kapal ng ulap guys, oh. Ayan guys, yung river, Agus River.
Ayan, may snipe. So yun guys, dito tayo sa may nakalagpas na tayo ng Lagusan. Ayan yung motor natin, oh. Pahinga lang tayo ng konti. So papakita ko lang sa inyo guys yung mga yung parts na actually wala nang ipapakita ang parts na napalitan dito. So ito guys ay 4 years na. Ito yung review natin about dito sa TMX Alpha natin. After 4 years natin ginamit. So, pakita ko sa inyo Odo. Ayan o, 45,479. Ayan yung Odo nya. So, fully ano pa yan, stock pa yan guys. Mula sa rim, ito napaltan ko lang dito ay yung hulihan lang. Yung hulihan, sadyang pinalitan ko yun ng rim na pang Supremo. Ayan guys, 1.6. Hey, sinabi nga ito sa dati kong vlog. 1.6 yan. Ito pala yung napapalitan dyan guys, itong goma. Goma, 3 palit na. Sprocket set, 1540, dati 1544. Pero yung stock niyan dati, hindi pa naman pudpud yun, sadyang pinalitan ko lang para maiwasan yung vibrate ng 90 kph. Vibrate kasi yung 44 so 90 to 100. Ito wala na siyang vibrate, right? So sa makina pinalitan ko dyan guys is stator, clutch lining. Then sa harap naman headlight, head bulb pala. Tapos dito sa part na to, speedometer light. Naka 3 palit na ako. Napalitan pa halos lahat, napalitan na yan. Pero dun sa unahan, isang beses pala ako nagpapalit ng light dyan. Nagdagdag tayo ng ito, para malakas yung ilaw. So ano pa ba yung pinalitan natin? Upuan. Napalitan ko itong upuan guys, bago na to. Kasama rin yan sa vlog, linag ko din yan. Ayun pa lang. Clutch cable, pangalitan ko na yan. Pero ito hindi pa yung nakapalitan. Ano pa ba? Sa kabilang side, clutch lining, palitan na yan. Work oil seal, parehas napalitan na rin yan. Isang beses pala, isang beses kabila napalitan na. So yun pa lang napapalitan natin. So stock pa yan, yung rim, hindi pa napapalitan yan kasi hindi pa naman bulok eh. Speedometer cable, napalitan na isang beses. Ano pa ba yung napalitan natin after ng 4 years? Spark plug, 3 palit na yan. Nakapagpalit na ako niyan, 3 palit. Carburetor, nalinisan na yan 3 times. Tune up ko is 3 times din. Ano pa ba yung natin, battery, naka 3 battery na ako. Then wala na, yun lang. Yun pa lang. So medyo bata pa yun guys, 45,000 kilometer pa lang yan, 45,479. Tara, pag-usapan natin sa biyahe kung anong natin na ito habang umuwi tayo. Let's go.
So yun guys, yun pa lang ang napapalitan ko after ng 45,479 kilometers 4 years. So 2020 model tong MC natin. Grabe na, kakain yung linya. So yun pala performance, wala naman ako masabi sa performance. Yung mga lagitik, wala naman yung wala naman ganong lagitik yan guys, kasi maganda ang pagkaka-valve clearance yan. Nung unang nilabas to, talagang malagitik to guys, parang normal na yata sa TMX yun. Pero nung pero nung nagtagal-tagal na, kung halos laging bugbog sa biyahe, parang nawala, humihina yung lagitik nya. Yun lang guys. So sa performance, wala naman ako masabi. Sa gas consumption, wala rin, matipid, sobrang tipid sa gas. Hindi pa naman siya pumapalya. So yung mga basic na napalitan ko dito, yun pa lang, nabanggit ko na kanina. Pero yung additional dito na laging napapalitan at nasisira guys is yung bushing. Nasa mga vlog ko na una, talagang pinapalitan ko saging basag. Unang palit dyan, mumurahin lang, tag 150. Then nabasag after ng 6 months, nabasag yun. Minaltang ko ulit, tag naman, tag 180. 180 naman na damper, ganun ulit, basag ulit. After 3 months, basag. So nag-decide na ako na palitan ng original na bushing. Original na bushing, bumili ako. And halos 1 taon lang mahigit, na agad, nabasag din. Sabang ko ba. Then pinalitan ko ulit ng yan nga, kakapapalit ko lang ng kakapapalit ko lang ulit na ito ng rubber bushing. Genuine ulit, genuine. Yun lang, napalitan. Kasi nga siguro sa pagkakambyo ko, tapos palaging engine brake, siguro yun ang laging laging nababasag. Durog eh. Yun lang naman ang na ito. Yun lang naman ang laging pinapalitan, maintenance. Yan, change oil. So di ko alam kaya na humusga kung magastos ba itong TMX Alpha. So sa mga naka TMX Alpha guys, kumusta yung MC nyo? So yung iba kasi nakabase sa years. So may nagsasabi na iba ko dyan sa akin, ganito ganyan, 5 taon na, 6 na taon na, ganito ganyan, wala pa namang na So tanong ko lang, kung sa loob ng 6 or ilang taon na dumaan, gaano nyo ba kadalas gamitin yung motor nyo, or gaano ba, anong gamit bang, paano nyo ba ginagamit yung motor nyo, ilang odo na ba yung tinakbo nyan. Kasi itong sa akin guys, ang gamit lang naman ito is service papasok, then pag umuwi ng Bicol, yan, yung ride, ganyan. Tapos pag ganito, pag nagagala tayo, yan, yun lang ang gamit ng guys, na motor. So comment down below kung talagang kung anong masasabi nyo dito sa motor natin. Medyo nagamit, kung matibay ba or marupok ba. Kasi marami rin nagsasabi na yung TMX Alpha is daw, marupok, hindi ganun katibay, hindi kagaya ng mga sinauna na motor. So well, ganun talaga, mumurahin lang naman kasi ito eh. Hindi naman ito kagaya ng mga sinaunang motor na talagang mamahalin din yun. Kahit yung TMX 155 guys, nung panahon, mahal na yan. Ang value ng pera nun ang value ng pera nun napakataas. Sabi ko nga, pag may 70,000 ka ng panahon, ngayon nasa 100,000 yan sa value. Magkano ang TMX na dun dati? Magkano ang TMX na nun? Kaya talagang binabawi din ng mga manufacturer yung yung kalidad. So yun lang yung pala ang basic na mga napapalitan dito guys.
Pero una ko talagang pinalitan dito stator eh. Alam naman natin talaga hindi may kakaila na talagang issue ng TMX yung stator na yan pag hindi ka marunong mag maintenance ng battery. Pagka mahina na yung battery, kailangan palitan nyo na, or basta palitan nyo na, kasi talagang sisirain yung stator nyo, kasi laging nabubugbog siya. Yung pasan niya ang mundo, kumbaga pasan niya ang mundo pagka stator lang ang gumagana. Kawawa kapag yun. Yan lang ang ano natin guys, concern dito sa ano. Basta sa performance naman, kung lagi nyo napapanood yung mga video ko, mahuhusgahan nyo naman dun kung ano to, kung anong meron sa motor na ito. Kasi madalas pag umuwi ako ng Bicol, binablog ko yan, kita nyo naman dun performance, kung magkakaroon ng aberya. Sa mga long ride, ang madalas ko lang naman dyan na encounter flat eh. Kasi minsan kapag manipis na yung gulong, matigas ang ulo, hindi pa rin nagpapalit. Kaya ayan, napaplatan, o kaya malambot yung bomba. Pero itong ginagamit nating gulong ngayon guys, makunat siya, tsaka matining manakbo. So yun, basta ang masabi ko lang dito sa after 4 years natin ginagamit, napagastos na talaga tayo. Napagastos na sa pyesa. Unang taon kasi pabaya, hindi ko naman alam yung pagme-maintenance, kaya ang daming kaganapan na hindi ko inaasahan na masisira, ganyan. Well, ano naman, given naman yun. Wala naman tayong kasi ginagamit natin yung gamit eh. Tsaka pag gumamit ako baldog talaga. Baldog akong gumamit guys. Kahit hindi pwedeng hinahataw eh. Sabi nila, paltan ko na raw ito ng 17 rim para mas maganda daw manakbo, mas matulin. Paano tayo magpapalit yan guys? Pati iba pa yung rim. Wala ka namang itapon natin yan. Pagka binaklas mo naman yan, hindi mo naman yan mabibinta, hindi mo yan basta-basta mabibinta sa online, kasi nga ang hinahanap talaga nila ay 17 rim. Hirang-bihirang bumibili ng 18 rim, yung mga nagta-tricycle pang side wheel. Kaso gusto nila murang-mura nilang kukunin. Logi. Kaya ano lang natin, may nabibili pa naman na guma eh. Tsaka okay naman yung performance, hindi naman tsaka mataas yung motor pagka naka 18. Kahit yung gulong mo hindi kakapalan, mataas. Ano pa ba yung masasabi ko dito sa motor na to? Well, wala na siguro. Basta kayo guys, pag may MC kayo, talagaan nyo change oil. Yan, number 1 yan, basic na basic yan guys. Change oil, check battery, yan, mga basic. Tsaka kung lagi kayo naglo-long ride, iwasan nyo magpapalit-palit ng mga kung ano. Stay on stock lang. Pero kung mayroon kayong budget, go ahead, modified kayo. Kaya lang, syempre may mga factors na nakaka-apekto sa mga makina natin. Performance, yan, pagka nag-modified tayo ng minsan gaganda, minsan naman hindi mo makukuha yung gusto mo, ganun. Depende na lang sa husay ng gagawa. Yun lang. Ako dati, gusto ko rin mag-setup ng mga kaya lang talagang mas maganda talaga sa long ride tong yung stock daily use, maganda talaga siya. Magmula sa handlebar, di ba, yung handlebar ko dati iba, hindi ganito, pinalitan ko yun.
Pagka napapadaan sa lubak, talagang kakalasan yung tornilyo. Na ito, binalik natin sa stock. Na okay naman. Marami nagpipicture. Sa mga bundok-bundok talaga, marami nagpipicture eh. Grabe yung pila ng sasakyan guys, oh. Oh, haba oh. Kaya yung mga yan, pauwi ba ng ano yan? Dami oh. Eh nang umaga, wala yan eh. Oh, hanggang dito. Hanggang dito pala oh. Sa mga sementeryo kasi guys, dun lang. Dun nagkakatalo. Pero dito, sigurado maluwag dito sa EDSA ngayon. Ay. Basta may madaanan kayong sementeryo, may madaanan kayong traffic, matik sementeryo yan. Basta yata mag-suicide ay. Ay. Alam mo yan oh. Kung kailan nilili ko saka ma-blink, mga-signal. Ang lupit mo pare. Ala. Parang traffic ah. My goodness. Maaga pa yan oh. Siguro mga galing sementeryo na ano ah.